Nakakabilib talaga tong bike ng Japan. Tingnan nyo naman, napakaganda talaga. Ito ang legit na e-bike. 'Di ba sa Pinas, iba yung e-bike sa atin, yung mga nakabuisit. Pero itong e-bike na to, nakakabilib. Itong e-bike na to, yung mga ginagamit ng mga nanay dito sa Japan kasi napaka-economical. Sobrang secured na tong e-bike na to kasi masususian mo yung nasa likod niya. Tas yun yung nagsisilbing lock para hindi umandar yung bike. One click lang, tas ready to go na. Pwede mo nang sakyan, tanggalin mo lang yung stand. I-make sure mo lang palagi na ready to go na yung baby mo. Iabante mo lang onte, tapos ma-unlock na yung bike. Wala nang sipa-sipa sa stand, dire-diretso na. May mga sasakyan na hindi marunong mag-park kagaya nito. Kaya dapat magaling kang sumingit-singit. Tingnan natin kung makakalabas tayo dito. Madali lang naman talaga pumasok as long as dahan-dahan lang para safe na hindi makagasgasan at lalong safe yung passenger natin dahil baby nga. Sa mga ganito kasikip, dapat hindi ka magpipidal. Dahan-dahan ka lang lalabas. Pero minsan kahit anong ingat mo, kapag ang pasahero mo talaga ay makulit, may hirapan ka talagang lumabas. Tingnan niyo yung pakulo ng baby ko rito habang lalabas ako. Walang sabit. Walang sabit. Si Mika ang sabit yung kamay. Oy! 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 Sabit. Kumpleto na talaga ang e-bike. Ang dami niyang features na sabihin ko sa inyo mamaya. Pero ngayon, pumunta na tayong kombini dahil maghuhulog tayo ng letter. Tara! Yahoo! Biking! Mahalaga na mailabas namin si Mika kahit isang beses sa isang araw. Sabi kasi nila ay healthy daw yon para sa development ng brain ng baby. Napakainit pa rin dito sa Japan at hindi lang mainit, malagkit. Alam mo, magbabike ka lang ng 5 minutes, nararamdaman mo na yung lagkit sa katawan mo. Pero buti na lang, itong e-bike na to ay may superpower. Para kang tinutulak habang nagbabike. Alam mo yung may tagatulak ka sa likod, hindi mo kailangan magpedal ng sobra, lalo dun sa mga pataas. Wow! Ang ganda ng view! Medyo luma na dito sa namin, sa hometown namin. Kaya yung mga bahay dito, merong super bago at meron din super luma. Minsan may mga nakatira, minsan wala. May mga makikipot na daan at meron din mga maluluwag na daan. Kaya dito sa Japan, kapag nagbabike ka, abay dapat magaling ka dahil pwede kang makabangga kung hindi ka magaling. May sense ba yung sinabi ko or pampahaba lang? Ngayon, ihulog ng misis ko yung letter dito sa mailbox nila. Ito palang bike na gamit ng misis ko ay binigay sa akin ng katrabaho ko. Nung binigay niya sa akin to, may sira na yung spokes at flat na yung gulong at medyo marami ng kalawang. Ipapaayos ko sana to dun sa normal na bike shop, kaya lang sinisingil ako ng 4 na lapad. Naisip ko itapon na lang kaya ito. Pero sinisingil din ako ng 1,000 yen. Sabi ko, sige, babalik ko na lang to. Pero sa ibang bike shop, napaayos ko naman ng 5,000 yen lang. Mabalik tayo dito sa feature na itong superpower na e-bike. Kita nyo meron siyang automatic, may long drive, at meron rin power. Tapos kita nyo yung percentage ng battery. Kita nyo ang lakas ng ilaw. Kahit maliwanag, makikita mo talaga yung ilaw niya. 80% yung battery natin ngayon. Makikita nyo dyan yung mga tinakbo natin, yung ilang minutes yung aabutin ng battery. Kompleto, talaga itong bike na ito ay legit na e-bike dahil may pedal pero de baterya. Hindi ka talaga mapapagod kapag gamit mo to. Meron din siyang beep-beep, meron ding primera, segunda at tercera. Wow, kompleto ang clutch. Kung bibili kayo nito, medyo mahal ang brand new nito kaya bumili kayo sa second hand shop dahil maraming mura doon. Sana lang maganda yung timing nyo. Swertihan lang talaga kung ano yung maabutan mo sa second hand shop. Ito naman ang baterya nitong e-bike. Yan ang nagpapamahal dyan. Kaya kung magnanakaw ng bike, yan ang una niyang target, hindi yung bike. Kaya iingatan nyo to, laging dapat nakalock yan. At kung papasok ka naman sa bahay, pwede mo naman i-unlock yan at dalhin mo sa loob ng bahay. Huwag nyo lang i-elevator yung baterya kasi pwedeng sumabog yun sa loob at matrap ka. Okay, pauwi na kami. Day 8 of 100. Tapos na naman ang vlog ko. Panoorin nyo lang palagi. Yun lang. Bye-bye.